dulo po ng antina, huwag po kakalimot, pahid sa lupa. Yan po ay malaking maitutulong. Mabilis po niyang mailulukit, mahanap po yung ating target. Huwag niyo po yung kukontrahin. Kailangan lagi tutos-tusan niyan. Yan. Ito po yan mga katits. Yan po yung ikot ng ating triple antina. Isa pa pagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katits. Long range locator, triple antina. Ang pinusuan po ng ating isang katits mula po sa Danao City. Ito po yung long range locator, triple antina. Ito po yung bala-bala. Kung ano po yung ating ibabala, yun pong ilulukit ng ating triple antina. Dito mga katits, mga kababayan, mayroon po akong ring 14 carats na siya kung gagamitin bala sa ating pong triple antina. At meron din po ako ilulukit dito. Ito po yung Saudi Gold 18 carats gamit po ang triple antina. Kaya mga katits, ito pa rin. Yan. So mahalaga pa rin po katits, yung dulo po ng antina ay huwag po kakalimutan na ipahid sa lupa. Yan po ay malaking maitutulong, lalo na kapag pabago-bago po yung area ang atin po pupuntahan. So mabilis po niyang mailulukit, mahanap po yung ating target sa pamamagitan po ng pagpahid ng dulo ng antina sa lupa. So pa rin mga katis, mga kababayan, mahalaga pa rin po yung pagkapit natin sa andin at pagtaas natin. Kailangan po yan ay tamang taas, tungo ng kaunti. Ganyan po yung paggamit natin at dapat itong mga katits ay pantay po yan at hindi po tagilid. Yung pag tinataas mo tagilid po siya. So kapag nandinit po yung ating nilulukit, dito po yung detection. Kapag itinagilid mo yan, medyo mahirapan po siya sa pagkalang. Kaya kailangan pag itinaas mo po yan ay balance po yung kanyang ibabaw. Dito pa rin mga katis, mga kababayan, sa pagtaas pa rin po natin ng triple antina. Ayan, doon po agad siya nagtuturo sa atin pong nilulukit. Ayan, sa unang taas mo yan, pangalawa na, pangatlo, yan na po yan, nakabisado na po niya yung paligid at mabilis na po niyang mahanap yung pong ating target. Pa rin mga katis, ayan, doon pa rin po siya tuturo. Ayan, doon pa rin. Ayan, pa rin. Pa rin mga katis. Doon pa rin mga katis. Ayan, doon pa rin po siya nagtuturo. Ayan, ganun po siya kabilis. Ito po ang ating locator. Ayan, doon pa rin po yan. Ayan. Ayan, ganyan po yan. Kailangan salahin niyo po yung inyong sarili. Lagi practice po mga katits. Paggamit pa rin po ng triple antina. Ayan, ito pa rin. Ayan pa rin po siya tuturo. Ayan. Tutustusan nyo lang mga katis, mga kababayan. Ayan, ito pa rin po yan. Kailangan tutustusan nyo po yan kapag hinila po ng aura ng gold. Ito pong ating triple antina. Itong antina, huwag nyo po yan kukontrahin. Kailangan lagi tutustusan nyo yan. At wala po ibang tuturo yan, kundi yun po ang ating target. Ito pa rin, napagkila pa rin po ng aura ng gold. Ganyan po yung ating triple antina. Ayan, doon po talaga siya tuturo. Dahil ang bala po natin ay gold. Ayan, ito mga kababayan, mga katits, ay akin pong tatapatan gamit po ang triple antina na may bala po siyang 14 carats na ring. Pare mga katits, yan.
po yan. Pag tinapatan po yan, pag tumapad po tayo dyan, automatic na ang ating pong triple antenna ay bumubuo po siya ng frequency. Ayan, mga kapits, nasa palang ko. At sa pagbuo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan. At hanggang sa yan po ay bumilis ng bumilis. Ito po ang ating triple antenna. Ayan, ganyan po yung pag-ikot ng triple antenna na pinusuan po ng ating isang katits mula po sa Danao City. Ayan. Ito po yan mga katits. Yan po yung ikot ng ating triple antenna. So mga kababayan, mga katits, ito po yung magagawa ng triple antenna na pwede po yan tuwangan natin ng isang ilrad o dowsing rod na kahit wala na po yung kanyang pang decoy, basta mahalaga po ito ay mayroong pang decoy at complete load na po yan. So magagamit po natin ito kapag nandun na po tayo sa ilalim, pero hanggat maaari mga katits, kailangan meron po tayo talagang aura meter o Japanese one pag talaga nagsimula na tayo maghukay, dahil ang locator pong yan ay tagapagturo kung nasaan yung aura po o saan lumalabas yung gold na atin pong nalulocate sa ibabaw. At kapag nilagay mo ito sa ilalim, so iikot po yan hanggat hindi pa po natin naabot yung tamang pagdidrip po natin sa ilalim, yung tamang estimate. So pag nag-drip na po tayo doon, talagang napakahalaga po nung aura meter o Japanese one. So ito pa rin mga katits, mga kababayan. Ayan, ito pa rin. Ayan, doon pa rin. Ito po yung locus locator triple antenna. Ganun po yan pinapagalaw. So dapat focus pa rin po yung kaisipan, yung pong ating paggamit, paghawak sa triple antenna. Dapat hindi pa rin po yung pabago-bago. At lagi nyo po i-check itong ating handle. Dapat hindi po yan nagbibigil. Maganda po yung pagkakaikot niya. So ito pa rin mga katis, mga kabayan, aking tatapatan. Ito pa rin. Ayan, doon pa rin po siya tuturo. Ayan. At kapag tinapatan po yan, iikot po yan kapag tinapatan po natin dyan. Yan, ito po yung triple antenna. Yan, ganyan pa rin po yan. Basta natapatan yan mga katiits. Yan, huwag nyo muna pong hangarin yung bilis ng pag-ikot, lalo na kapag kayo po ay bago pa lamang at hindi pa po nasa inyo yung mismo ground, yung pinagkaloob na mga katiits. So ganyan po yan kapag pinagkaloob na yung laro po ng isang locator, kahit ano pong gawin niya, basta meron na po kayong ground, ay iikot na po yung ating triple antenna. Kaya ito pa rin, ito po yung triple antenna na pinusuan po ng ating sa katits mula po sa Danao City. Kapag tinapatan mo po yan, kahit ang ikot lang po yan ay medyo mahina, basta alam mo po at makakasigurado ka nasa tamang tinatapatan mo po yung aura ng gold. So kahit medyo mahina po yung ikot niyan, okay na po yan. So ipagkakalob din po yan sa iyo yung makapagpabilis ka ng pag-ikot ng ating pong mga locator. So mga kababayan, mga katik, maraming salamat po sa lahat na nanonood po ng aking mga in-upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit pong isang magandang kalusugan. Ito po yung locus locator triple antenna, ang pinusuan po ng ating isang katits. Ito po ay bala-bala mula po sa Danao City. Maraming salamat mga katits.